Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 13,630 na mga dating rebelde sa buong bansa nag-apply sa Government Amnesty Program hanggang March 13 deadline. Operasyon ng Cebu online seller ipinatigil ng BIR, bunga ng 211 million peso unreported sales. 5.1 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Mandaue City, Cebu, nasabat sa dalawang high-value drug suspects. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Umabot sa 13,630 applications ang natanggap ng National Amnesty Commission o NAC sa Government Amnesty Program para sa mga dating rebelde hanggang sa deadline nito noong March 13. Ayon sa NAC, mahigit 11,000 sa mga aplikante ay dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF na bumubuo sa higit 80% ng kabuoang aplikasyon. Pinakamataas ang naitalang aplikasyon sa Local Amnesty Board sa Catbalogan City na may higit 1,800 habang mahigit 1,100 naman ang mula sa Butuan City. Layunin ng programa na bigyan ng pagkakataon ang mga dating rebelde na makabalik sa sibilyang buhay, maibalik ang kanilang karapatan at tuluyang makapagbagong buhay. Isinara ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang isang online selling operation sa Cebu City matapos matuklasan ng mga otoridad ang mahigit 211 million pesos na hindi idineklarang benta. Ang operasyon noong March 12, Huwebes, ay sa ilalim ng Oplan Kandado ng BIR matapos ang investigasyon ng Revenue Region No. 13 Central Visayas sa pangunguna ni Regional Director Douglas Rufino. Nagsimula ang kaso matapos makatanggap ng impormasyon ng BIR National Bureau of Investigation Central Visayas tungkol sa isang online seller na nagbebenta umano ng luxury items sa pamamagitan ng Facebook Live ng walang rehistro at hindi nag-i-issue ng opisyal na resibo. Batay sa nasuring records, lumagpas sa 211 million pesos ang gross sales ng operasyon na may tinatayang tax liability na 40.4 million pesos. Inihahanda na ng BIR ang kasong tax evasion laban sa responsable. Arestadong dalawang hinihinalang high-value drug suspects sa buy-bust operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 7 at Mandaue City Police Office sa FF Cruz Street, Barangay Subang Daku, Mandaue City noong March 13, Biyernes. Kinilala ang mga dinakip na sina Joey Isaac Espra Payusan, 23, residente ng Barangay Ermita, Cebu City, at Ronjen Paden Quijano, 18, residente ng Sitio Belgium, Barangay Suba, Cebu City. Nasamsam sa operasyon ng humigit kumulang 750 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 5.1 million pesos. Na-recover din ang buy-bust money, digital weighing scale, plastic packaging materials, 2 cellphone, mga bag at isang Honda Click motorcycle. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Singchongko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.